So ayun, no, AJX, kumusta kayong lahat? Pakita lang natin ngayon yung mga news, no, bakit bumagsak ngayon yung value ng BTC or biglang yung buong crypto, di ba? Nakita nyo, biglang nag-drop. Pi Network lang na natili na naman, di ba? So, pero tingnan natin kung ano nangyari pagkatapos ng lipad nito nung ilang araw. So, ay nung isang araw, kita naman natin, di ba? Nag 94 something yan, 94.7, 94.8 or 9. So, tingnan natin ngayon, bakit bumagsak ang value nito? Nakakatakot eh, parang, di ba? Kung makikita nyo, laki nung binagsak eh, from 94.7 to 83. I think 83, papuntang 82. Di ba? So ito, number one para sa akin, syempre, yun nga, yung pag-announce ng crypto strategy, no? Yung crypto reserve, no? Kumbaga, crypto strategic reserve, no? So, titingnan natin dito, no? Okay naman to, parang matutupad naman to. Kaya lang, sabi naman nila, kung mapapansin nyo dito, galing to doon sa New York, New York Post. Okay, galing sa New York Post to. Sabi niya, no? Siyempre, in-announce si President Donald Trump regarding yung crypto strategic reserve ng isang reserbang pondo na may hawak sa crypto asset tulad ng Bitcoin at Ethereum. Ano ba to? Yan. Kaya lang, bagamat tila'y positibo ito, tama naman, sabi nila, maraming mamumuhunan ang nag-alala kung paano ito ipapatupad. Yun lang. Parang gano'n, yung mga business, yung mga namumuhunan, syempre, parang hindi nila alam paano pa ipapatupad to, parang gano'n. So, ang ginawa muna nila, siguro, benta muna tayo, tapos sabihin gawin natin, after pag nakita natin nag-drop yung market, doon na lang tayo bumili. Parang gano'n, yun yung nakikita ko dito. Ayan, na nagdulot ng takot, kaya pinagbebenta nila yung Bitcoin nila at Ethereum nila, parang natin sa exchange or sa merkado, di ba? Tapos, syempre, yung mga bagong taripa, maraming natakot dun sa mga bagong taripa. Sabi nila dito, bagong taripa at trade war fears. So, yan yun. Yan, kasabay daw dito yung pinatupad ng US, yung bagong taripa laban sa Canada, Mexico, and China. So, ayan yun. Nagdulot din sa pangamba ng merkado. Puro puro takot yung nangyari. Puro takot ang nangyari, kaya biglang bumagsak ang value ng crypto. Ayan. Maraming namumuhunan ang mas lumipat sa mas stable na asset tulad ng gold. Kung mapapansin nyo, biglang lumipad ang gold, di ba? So, lumipat sila dun. Okay? So, tapos, crypto no longer seen as a safe haven. Yan. So, pangatlo yun, di ba? So, sa halip na maging protection laban sa economic uncertainty, nakikita ng ilang investor na ang crypto bilang masyadong volatile. Matagal naman na to. Ito namang news na to. Alam naman natin na crypto talagang sobra yung volatile niyan. Umpisa pa lang talagang grabe na volatility niyan, di ba? So, maraming naman natakot. So, ito naman, itong news na to para sa akin, normal yun. Normal na ganun yung galaw ng BTC. Normal yun. So, talagang yun talaga yun. Kumbaga yung galaw ng crypto versus sa iba na pwede mong pag-investan tulad ng gold, mas magalaw ang crypto talaga. So, malaking liquidation sa future. Ito, kumbaga dati na to. Pero, yung number 1 and number 2 lang sa akin, yung isa sa tumatak sa utak ko Kumbaga parang, totoo naman yun pagka ganun. Kumbaga parang, natatakot yung mga investor na mag-invest kapag ganun nga yung nangyari. Ganun nga yung nangyayari ngayon, di ba? So, yun. And then, pasok tayo ngayon sa Pi Network Analysis. So, tapos, ang ganda ng TA natin sa BTC. Ang ganda ng TA natin sa BTC. Nalaglag nga talaga, di ba? So, pumasok yung pinaka-support natin kagabi. Okay. Dito naman sa Pi Network, no? Nakikita ko ngayon nakikita ko yung tulad nung nakaraan na support natin. Sabi ko support natin is 1.5. Ngayon, ang pinaka-support natin ngayon is 1.6. 1.6 ang support natin ngayon kay Pi Network. Tapos kung makikita nyo, sa bullish niya, sa bullish case, yung 1.74 na resistance natin kahapon, tinaasan na natin ng 1.86. Ito yung kailangan niyang i-break, yung 1.86. Ngayon, pag na-break niya si 1.86, possible umabot to ng $2 to 2.2, no? Okay? Tapos, syempre, pwedeng mag-retest to. Kunyari, pag nag-breakout
nag-breakout tapos kapag nag-retest, kunyari, pumasok siya ng $2, pwedeng mag-retest ulit to ng 1.86. Okay, parang ganun yun. So, hindi ko muna sinasabi yung 2.3 and 2.5 ngayon. So, hanggang $2 lang muna tayo. Okay? Doon pag bearish case naman, ito yung ano dito. Once na ma-break niya si 1.6, possible yung 1.5. Tapos, kung ma-break niya si 1.5, possible naman si 1.3. Yan yun. Yan naman yung nakikita ko dito sa Pi Network. Yan. Yan lang. Yan lang yung pinaka-ano niya. Yan lang yung pinaka-TA natin ngayon. And then, syempre, Ethereum, nakikita ko talaga sa Ethereum yung W pattern. Okay? W pattern ng Ethereum. Kaya lang, ang kailangan ma-break ni Ethereum, yung 2,800 tsaka 3,000. Masyadong mataas ngayon. No? Kumbaga, dapat muntik niya na ma-break noong nakaraan di ba? Kasi nasa 2.5 na siya. Pero biglang bumagsak. Ngayon, ang kailangan i-break ni Ethereum para lumipad para sa akin si 2.8 and 3,000. Yan yung kailangan niyang i-break. Yan, 2.8 USDT to 3,000. Okay? So, yun lang KGX. Sa mga gustong pumasok sa channel natin, sa Telegram natin, nandiyan dyan yung link natin sa description para at least alam nyo kung saan tayo pumapasok pagdating sa altcoins. Okay?